Hack Story presents. Please, huwag mo kong iyakan, Mark. Final na ang desisyon ko. Pupunta ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. At hindi kita pwedeng isama ron. At kailangan na kitang hiwalayan. Dahil walang mararating ang buhay ko kung ikaw lang makakasama ko habang buhay. Pero Jasmine, bakit kailangan mong umalis? Kaya naman natin dito eh. Magpapakasal na tayo sa 1 taon, di ba? Bakit kailangang iwan mo ko para lang sa pera? At hindi pa tayo hiwalay. Pera? Wow! Bilang na bilang mo talaga kung ano ang kulang sa atin, ah. Kung para sa'yo, okay lang sa'yo na tuyot asin lang ang ulam mo sa pang-araw-araw, pwes ako ayoko ng ganong buhay. Milyon ang pinamanong utang sa akin ni Mama. At kailangan kong mabayaran yon. Yun lang ang goal ko ngayon at wala nang iba pa. Jasmine, isasantabi mo na lang ba talaga ng ganun kadali ang 1 taon nating relasyon? Oo. At hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Dahil sawa na akong maging mahirap. Gusto ko namang makatikim ng kahit konting ginhawa sa buhay. Gusto kong matulog sa gabi na hindi iniisip kung paano ako makakahulog sa utang ni Mama. Mabilis na tumalikod si Jasmine at naglakad palayo habang bitbit ang kanyang maleta. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa unahan. Matigas ang anyo habang naririnig niya ang mga hikbi ni Mark sa kanyang likuran. Pero ang totoo, sa bawat hakbang niya, parang may sumasakal sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak at bumalik sa yakap nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Dahil ang kahirapan ay matagal nang tumunaw sa kanyang mga luha. Mahal niya si Mark. Pero mas mahal niya ang sarili niya. Si Jasmine ay lumaki sa isang liblib na barangay sa probinsya kung saan maaga siyang namulat sa bagsik ng kahirapan. Ang kanyang ama ay maagang sumakabilang buhay. Kaya naman ang kanyang ina na si Aling Rosa ang mag-isang nagtaguyod sa kanya sa pamamagitan ng paglalabada at pangungutang. Ngunit sa kasamaang palad, nabaon sa patong-patong na utang ang kanyang ina sa mga kilalang loan shark sa kanilang bayan upang maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw na pagkain at ang kanyang pag-aaral. 2 taon ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa malubhang sakit. Bukod sa matinding pangungulila, iniwan din sa kanya ang pasakit na ₱1,000,000 utang na halos araw-araw ay sinisingil sa kanya nang may kasamang pagbabanta sa kanyang buhay. Sa halip na panghinaan ng loob, pinatigas ng sitwasyong ito ang kanyang pagkatao. Natuto siyang maging palaban, matapang at hindi magpakita ng kahinaan sa harap ng ibang tao upang hindi siya madaig ng mga nagtatangka sa kanya. Sanay siyang magtimpi ng luha at itago ang lahat ng takot sa loob ng kanyang dibdib. Ang tanging layunin na lamang niya sa buhay ngayon ay ang makabangon sa hirap, mabayaran ang utang ng ina at mabigyan ng hustisya ang kanyang sarili laban sa malupit na mundo. At ngayon, handa na siyang ibenta ang kanyang katawan. Alam niyang mali, pero ganito ang ginagawa ng kahirapan at depresyon. Sa loob ng isang marangyang 5-star restaurant sa BGC, tahimik na nakaupo si Jasmine habang pinagmamasdan ng paligid. Ang lugar ay napapalibutan ng mga kristal na chandelier, mga mamahaling kasangkapan at mga taong halatang milyon-milyon ang laman ng bank account. Bagaman kupas ang kanyang damit, makikita pa rin ang natural na kagandahan sa kanyang muka. Nananatiling diretso ang kanyang upo at matatag ang kanyang muka. Sa loob niya, halos magwala na siya sa kaba, pero hinding-hindi niya ipapakita na nanginginig siya sa harap ng mga mayayaman. Maya-maya pa ay lumapit sa kanyang mesa ang isang matandang lalaki na may maputing buhok. May hawak na mamahaling tungkod, ngunit napaka-elegante ng tindig. Kasunod nito ang isang pamilyar na muka, si Rocky, ang lalaking nakilala niya sa kalsada na hinahanapan ng mapapangasawa ang isang matandang mayaman. Jasmine, kanina ka pa ba? Pasensya na kung medyo natagalan kami sa traffic. Nga pala, siya ang sinasabi ko sa'yo, si Don Francisco. Agad na tumayo si Jasmine at inilahad ang kanyang kamay, habang ang matanda ay nakatitig sa kanya ng may malalim at mapanuring mga mata. So ikaw pala si Jasmine. Matagal nang naikwento sa akin ni Rocky ang tungkol sa'yo. Maupo ka, iha. Magandang hapon po, Don Francisco. First of all, nagpapasalamat ako dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makaharap kayo ngayon. Gusto ko ang katapangan mo, Jasmine. Hindi ka tulad ng ibang aplikante na nanginginig sa harap ko.
Pero bago natin pag-usapan ng trabaho, gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pera. Tumingin ng diretso si Jasmine sa mga mata ni Don Francisco. Walang kurap. Pinila niya ang kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa para pigilan ang anumang panginginig ng kanyang katawan. Sa puntong ito, wala na siyang espasyo para sa hiya o pride. Lahat, Don Francisco. Handa akong gawin ang lahat. Wala akong ibang option kundi ang kumita ng malaking pera ngayon din. Kaya kung ano man ang trabahong papagawa niyo sa akin, itataguyod ko yun ng buong puso. Napatango ang matanda. Tila nasiyahan sa narinig. Ibinaba nito ang kanyang hawak na tasa ng tsaa at sumandal sa marangyang upuan bago muling nagsalita ng may seryosong tono. Mabuti kung ganon, Jasmine. Dahil ang kailangan ko ngayon ay hindi ordinaryong empleyado. Ang kailangan ko ay isang asawa. Pakakasalan mo ba ako? Napatigil si Jasmine. Inasahan na niya ito, pero may kaunting pag-aalangan pa rin sa kanya. Yes, sir, pero bago ako pumayag sa kasal, may mga kondisyon ako. Ano yun, Iha? Sabihin mo na. Papakasalan kita pero hindi ko maipapangakong maibibigay ko sa'yo ang pagmamahal na dapat ay binibigay ng isang babae. Pero kung ang katawan ko lang naman ang gusto niyong makuha kapalit ng pirma ko sa kasal, payag ako. Ang kapalit nun, mabayaran ko ang utang ng mga magulang ko at magkaroon ako ng magandang buhay. Gusto kita, Iha. Napaka-prangka mo at straight to the point. Huwag kang mag-alala. Sa tanda kong ito, ang kailangan ko lang ay isang loyal na asawa na mag-aalaga sa akin hanggang sa pagtanda ko. Kahit huwag mo na akong mahalin, basta't gawin mo lang ang responsibilidad mo sa akin bilang asawa. Mabuti po kung ganun, sir. Okay lang po ba sa inyo yon? Oo naman. Okay lang sa akin yon. Kailan mo ba gustong maghanap ang kasal? Kayo po ang bahala, sir. Okay, sige. Gumawa na lang tayo ng prenuptial agreements bago ang kasal. At matapos nun, sa susunod na buwan, isasagawa na natin ang kasal. Sige po. Sir, kung okay lang po sa inyo, ilang taon na po pala kayo? Ako'y 73 years old na. Ikaw naman ba, Iha? 22 years old po. Sobrang bata pa. Wala ka na bang mga magulang? Wala na po, sir eh. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hindi rin po, sir. Second year college lang po ang natapos ko. Good. Matapos ang kasal natin, pag-aaralin kita para naman kahit wala na ako kaya mo pa ring mag-isa. Iba ang ginagawa ng talino. Salamat po, sir. Malugod ko pong tatanggapin ang lahat ng mga bagay na kaya niyong ibigay sa akin. Hindi na po ako mag-iinarte dahil kailangan ko po yun. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, Iha. Basta't maging matapat na asawa ka lang sa akin. Kung ganon, hindi tayo mahihirapan pareha sa kasunduang to, sir. Pagkatapos ng usapan sa restaurant, ay agad na isinakay ni Don Francisco si Jasmine sa isang mamahaling itim na sasakyan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gate sa isang eksklusibong subdivision sa Taguig. Pagkapasok pa lang nila, ay namangha na kaagad si Jasmine sa lawak ng mansyon ng bilyonaryo. May malaking fountain sa gitna, naglalakihang mga kolumna at ang hardin ay tila isang parke sa ganda. Pagkabukas ng malaking pinto ng mansyon, doon na nalaman ni Jasmine na hindi lang pala si Don Francisco ang nakatira rito. Sinalubong sila ng mga kamag-anak ng matanda na kasalukuyang naninirahan din sa loob ng bahay. Lumapit ang pinsan ni Don Francisco na si Peter, isang 60 taong gulang na lalaki na pormal ang tindig. Kasama ang asawa nitong si Hana na 56 na taong gulang naman at ang kanilang 25 taong gulang na anak na si Lassie na panay ang paypay sa sarili. Kuya Francisco, mabuti naman at nakabalik ka na. Sino pala itong napakagandang dilag na kasama mo? Oo nga, Kuya Francisco. Bago mo bang babae to? Ay, true ka dyan, ma. Ang ganda ng fez niya, ha? Pang-modelo ang aurahan. Peter, Hana, Lassie. Siya si Jasmine, ang bago kong magiging asawa. Sabay-sabay na natigilan ng tatlo. Ngunit mabilis ding nagbago ang kanilang ekspresyon at napalitan ng malalawak na ngiti. Lumapit pa nga si Hana para hawakan ang kamay ni Jasmine, habang si Lassie naman ay tuwang-tuwa na umikot sa kanyang paligid. Bukod sa kanila,
Lumapit din ang 3 kasambahay na nakatira sa mansyon upang magbigay galang. Sa unang tingin, mukhang mababait at maasikaso naman ang lahat sa pagdating ni Jasmine. Sobrang init ng pagsalubong ng mga ito sa kanya. Naku, welcome sa pamilya, Jasmine. Huwag kang mahiya rito, ha? Kung anong kailangan mo, sabihin mo lang sa amin. Ay naku Jasmine, kung may gusto kang ichika o pabili, ituro mo lang sa akin, keri ko yan. Tumango si Jasmine at pilit na ngumiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Kahit mukhang mababait ang lahat, alam niyang hindi basta-basta magiging madali ang buhay niya rito. Itinuro sa kanya ni Rocky ang kanyang magiging kwarto. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit. Maya-maya ay may kumatok sa pinto kaya pinagbuksan niya ito. Ito si Hana, kasama si Lassie. Pinatuloy ni Jasmine ang dalawa sa loob ng kanyang kwarto. Pagkasara pa lang ng pinto, agad na napansin ni Jasmine ang biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang malalawak ng ngiti at masasayang mukha ni Hana at Lassie kanina sa sala ay biglang napawi. Napalitan ito ng seryoso, malamig at mapanuring mga tingin. Nakaupo si Hana sa gilid ng kama habang si Lassie naman ay sumandal sa pader. Naka-cross arms at nakatitig ng diretso sa kanya. Parang dinala si Jasmine sa isang interrogation room ng mga pulis. Diretsahan na tayo, Jasmine. Alam naman nating lahat na napakabata mo pa para maging asawa ni Kuya Francisco. Kaya gusto lang namin makasiguro. Totoo bang mahal mo ang Kuya Francisco namin? True, Iha. Concern lang naman kami sa welfare ng matanda. Alam mo naman, marami na siyang sakit sa katawan at mabilis ma-stress. Ayaw naman naming ma-stroke siya ng maaga dahil lang sa kung sinong pumasok sa buhay niya. Tumingin ng diretso si Jasmine sa dalawa. Ramdam niya ang patong-patong nakaplastikan sa boses ng mag-ina. Pero pinilit niyang panatilihing matigas at kalmado ang kanyang muka. Alam niyang sinusubukan lang siya ng mga ito. First of all, naintindihan ko po ang concern niyo. Hindi ko po lolokohin si Don Francisco. Aalagaan ko po siya until the end. Kasama yun sa prenup agreement na pipirmahan namin. Nandiyan naman ang abogado niya kung sakaling hindi ko to pa rin ang agreement eh. Ilalagay rin doon na kapag iniwan ko siya sa ere, magbabayad ako sa kanya ng 1,000,000 piso para sa compensation. Mabuti kung ganon, pero we still have doubts. Ilang taon ka na ba? I'm 22. Wow, 22 years old. Super young. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba iisipin ang sasabihin ng mga tao? Ang judgment ng lahat. Wala akong pakialam sa sasabihin ng lahat. Ang mahalaga sa akin, makaahon ako sa hirap. Huli ka. Inamin mo rin. Pera lang ang habol mo kay Kuya Francisco. At hindi ko po yun itatanggi. Sinabi ko na po yun sa kanya kanina. At okay lang sa kanya yun as long na aalagaan ko siya. Ano? Okay lang sa kanya yun? Yes, in fact. Na-appreciate pa nga niyang pagiging honest ko. Hindi ko pinrami sa kanya na mamahalin ko siya dahil hindi ko naman makokontrol ang feelings ko eh. Ang usapan namin kailangan ko siyang alagaan at maging loyal sa kanya. Ang kapalit nun, tutulungan niya akong makaahon sa kahirapan. Naningkit ang mga mata ni Hana. Sinusuri kung nagsisinungaling ba ang dalaga. Bahagya namang napairap si Lassie pero pinigilan din agad ang sarili. Sumapit ang oras ng hapunan. Magkakasama silang lahat na nakaupo sa paligid ng dambuhalang dining table na puno ng iba't ibang mamahaling pagkain. Nasa dulo si Don Francisco habang magkaharap naman sina Peter at Hana, kasama si Lassie. Katabi naman ni Don Francisco si Jasmine. Tahimik lang na kumakain si Jasmine gamit ang mga mamahaling kubyertos. Pinapakiramdaman ng bawat kilos ng mga tao sa kanyang paligid. Biglang ibinaba ni Hana ang kanyang tinidor sa plato. Dahilan upang lumikha ito ng matunog na kalansing na bumasag sa katahimikan. Tumingin ito ng makahulugan kay Don Francisco bago ibinaling ang paningin kay Jasmine na may nakakalokong ngiti. Kuya, alam mo ba? Nagkausap kami nitong si Jasmine kanina sa kwarto niya habang nag-aayos siya ng gamit. Na-curious kasi kami nila si kung gaano ba kalalim ang nararamdaman niya para sa'yo. Napatigil sa pagsubo si Peter at napatingin sa kanyang asawa. Si Lassie naman ay palihim na napangiti at uminom ng tubig. Tila nag-aabang sa susunod na sasabihin ng kanyang ina. Tumingin si Don Francisco kay Hana. Blanco ang ekspresyon ng muka. O anong napag-usapan niyo? Ayun nga kuya. Diretsahan niyang inamin sa amin na hindi kanya mahal.
Pera lang daw talaga ang habol niya sa'yo para lang makaahon siya sa hirap. Mismo sa bibig niya nang galing kuya. Totoo ba talaga yon? True, medyo nagulat kami tito. Okay lang ba talaga sa inyo yun? Oh, ayos lang sa akin yun. Yun naman talagang naging agreement namin. Sa tanda kong ito, hindi na akong umaasang may magmamahal sa akin. Grabe ka naman, Kuya Francisco. Huwag mong sasabihin yan sa sarili mo. Maraming babae dyan na magkakandara pa dyan. Oh, pero hindi mo naman alam ang tunay nilang nararamdaman. Pero itong si Jasmine, naging prangka siya. At yun ang nagustuhan ko sa kanya. Ganun ba? Kung yan ang gusto mo, Kuya Francisco, ikaw bahala kung ganun. Oo nga eh. Ang importante naman pala magkaroon kayo ng prenup agreement. Pero wag kang mag-alala. Nandito kami lagi sa tabi mo at hindi ka namin pababayaan, kuya. Alam ko naman yon. Kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil hindi nyo pa rin ako pinababayaan hanggang ngayon. Paano ka naman namin pababayaan matapos ang lahat ng tulong na ipinagkaloob mo sa amin? Pumasok sina Peter at Hannah sa loob ng kanilang bedroom. Matapos isara ni Peter ang pinto ng mariin, agad na nawala ang ngiti sa kanilang mga muka. Humilig si Hannah sa headboard ng kanilang kama habang nakataas ang kanyang kilay. Habang si Peter naman ay nagsimulang mag-alis ng kanyang mamahaling wristwatch sa harap ng salamin. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ngunit puno ito ng tensyon dahil sa presensya ng bagong salta sa mansyon. Peter, hindi ako mapalagay. Ano sa tingin mo? Mapagkakatiwalaan ba natin yung si Jasmine? Hindi ko alam, Hannah. Pero nakita mo naman kung paano siya magsalita sa harapan natin. Masyadong matigas ang mukha ng babaeng yon. Walang takot na umamin sa harap ni Kuya Francisco na pera lang ang habol niya. Yun na nga ang kinakatakot ko. Dahil kung naging prangka siya kay kuya, ibig sabihin ay nakuha niya ang tiwala ng matanda. At alam mo naman kung gaano kahirap basagin ang tiwala ni Francisco kapag nagustuhan niya ang isang tao. Mukhang hindi basta-basta tanga ang babaeng niya na pwede nating takutin o paikutin. Correct. Akala ko noong una ay isa lang siyang ordinaryong babae na nakuha ni Rocky sa kung saang bar. Pero iba ang tingin ng mga mata niya kanina. Parang sanay sa hirap, parang palaban. At ang masama pa roon, mukhang nakuha niya ang kiliti ni Kuya Francisco sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang motibo. Napakatuso! Kunwari honest para isipin ni kuya wala siyang tinatagong masama. Samantalang tayo, ilang taon nang nagtsatsaga rito. Nagpapaka-plastic gabi-gabi para lang masiguradong sa atin mapupunta ang testamento kapag pumanaw na ang matanda. Hindi ako papayag na lahat ng pinaghirapan natin ay mapupunta lang sa babaeng yun. Ibinaba ni Peter ang kanyang relo sa lamesa at humarap sa kanyang asawa na may seryoso at madilim na ekspresyon. Huminahon ka, Hannah. Kailangan nating mag-isip ng matalino. Dalawa lang ang pwedeng kahantungan ng pananatili ni Jasmine na yan sa mansyong ito. It's either magiging kakampi natin siya o magiging matindi natin siyang kaagaw sa mga kayamanan ng matanda. Kung magiging kakampi natin siya, mas madali ang buhay natin. Dahil kung pera lang naman ang kailangan niya, pwede natin siyang ofera ng mas malaking halaga o kaya ay porsyento sa oras na makuha natin ang ari-arian niya. Pwede natin siyang gamitin para unti-unting kumbinsihin si Kuya Francisco na baguhin ng hatian sa mga ari-arian. Eksakto. Mas madaling kontrolin ng taong alam mo kung ano ang kahinaan. At dahil alam nating pera ang kailangan niya, madali siyang silawin. Pero paano kung ibang takbo ng utak niya? Paano kung tuso siya at ganid? Paano kung ayaw niya ng konting porsyento? Paano kung gusto niyang makuha niya ang lahat? Aba, kung nagmamatigas siya, doon natin ipapakita sa kanya kung sino ang totoong may-ari ng mansyong to. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Kung ayaw niyang makuha sa santong dasalan, dadaanin natin siya sa santong paspasan. Sisiguraduhin kong bago pa man niya mahawakan ng kahit isang sentimo ni kuya, itatapon natin siya pabalik sa kalsadang pinanggalingan niya na duguan at luhaan. Napatango si Peter habang unti-unting lumalabas ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Bukas na bukas din, gagawa ko ng paraan. Kakausapin ko siya ng palihim habang nasa opisina o nagpapahinga si Kuya Francisco. Doon natin malalaman kung saan siya lulugar. Kung sa tabi ba natin o sa ilalim ng lupa. Sa loob ng isang gilid na nagsisilbing pribadong opisina ni Don Francisco, magkakasama ang matanda, si Jasmine at ang sekretarya at abogadong si Rocky. Ang silid ay napapaligiran ng mga antigong istante ng aklat at may amoy ng lumang papel.
malayo sa modernong karangyaan ng ibang bahagi ng mansyon. Nakahain sa ibabaw ng malaking lamesang kahoy ang ilang piraso ng papel. Seryoso ang mukha ni Rocky habang hawak ang kanyang ballpen. Handang isulat ang bawat detalyeng mapagkakasunduan para sa prenuptial agreement ng dalawa. Don Francisco, Jasmine, simulan na natin. Gaya ng napag-usapan nyo kanina sa restaurant, formal nating ilalagay rito ang lahat ng mga agreements para sa prenuptial ninyo bago natin ito i-finalize para sa kasal. Tumango si Don Francisco at tumingin kay Jasmine na nakaupo sa kanyang harapan. Nananatiling blanco ngunit matatag ang anyo. Mabuti pa nga, Rocky. Jasmine, gusto kong marinig muli mula sa iyo ang mga partikular na kondisyon mo. Isusulat ni Rocky ang bawat salita. Huminga ng malalim si Jasmine. Inayos ang kanyang pagkakaupo at tumitig ng diretso sa matanda. Kailangan ko po kayong alagaan, protektahan, at magiging tapat niyo kung asawa kapalit ng pagbayad sa utang ng mama ko. Ang pagpapaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako ng college at ang makaahon ako sa kahirapan. Yun lang po ang hinihingi kong kapalit para maisagawa ang kasal. Mabilis na isinulat ni Rocky ang bawat binitawang salita ni Jasmine. Habang si Don Francisco naman ay marahang tumango. Tila mas lalong humahanga sa kakaibang katapatan ng kanyang magiging bagong asawa. Pagkalipas ng 1 linggo, habang abala si Don Francisco sa kanyang physical therapy at si Jasmine naman ay abalang naglilibot sa hardin, pumunta si Hana sa kwarto ng anak. Kasalukuyang nakahiga si Lassie sa sofa habang may nakadikit na kulay berdeng mud mask sa kanyang buong muka at may 2 hiwa ng pipino sa kanyang mga mata. Si Hana naman ay abalang nagpapahid ng mamahaling lotion sa kanyang mga binti habang nakataas ang kanyang paa sa isang silya. Hay naku ma, konting kembot na lang talaga. Feeling ko masastroke na si Tito Francisco sa tindi ng Janet ng Pilipinas, no? Konti na lang, sa atin na tong buong mansyon. Dapat naman talaga, Lassie. Ilang taon tayo nagtiis, no? At nagmukhang mga santo rito gabi-gabi para lang pabura ng matandang yun. Kaya kapag nakuha na natin ang titulo ng mansyong to, ang unang-una kong gagawin, ipapatapon ko sa basurahan ang lahat ng gamit ng Jasmine na yan. Ay, true ka dyan, ma. Wait ko carry ang festlock ng uod na yon. Pero, wait ma. Kapag sa atin na itong mansyon, gusto ko ipatipag yung fountain sa gitna. Gagawin nating dambuhalang swimming pool na may mga guwapong lifeguard na nakatopless araw-araw. Tapos, yung kwarto ni Tito Francisco, gagawin kong walk-in closet para sa mga branded bags and wig collection ko. Aba, pwedeng-pwede. At ako naman, kukuha ko ng personal na chef mula sa France para magluto ng ulam ko sa umaga, tanghali at gabi. At ang 3 kasambahay rito, naku, gagawin ko silang mga tagapaypay ko habang natutulog ako sa tapat ng aircon. Hala, ang taray ng lola mo. Gagawin mong senyorita ang peg. Pero, teka ma, paano yung gustong billiard room ni Papa? Saan natin yun ilalagay rito sa mansyon? Ah, ang billiard room na yon. Pwede na siya roon sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Para naman bantayan niya yung mga mamahaling inumin natin dahil baka nakawin ng mga katulong, di ba? Ay, totoo! Tapos, mag-hire pa tayo ng 10 pang katulong dito sa bahay. At Diyos ko, makakapunta na rin ako finally sa Amerika! Sama ako dyan, anak ha! Sabay na humalakhak ang mag-ina sa loob ng silid. Tila bahawak na nila ang buong mundo at nakalimutan nilang nasa loob pa rin sila ng pamamahay ni Don Francisco. Napatalon sila sa gulat nang biglang may pumasok sa loob ng kwarto. Pero nakahinga sila ng maluwag nang makitang si Peter lang pala ito. Diyos ko naman, Peter! Ginulat mo kami ng anak mo! Hana, Lassie, may kailangan kayong malaman. Ano yun, Peter? Inilapag ni Peter ang kanyang folder sa ibabaw ng lamesa habang lumalapit sa mag-ina na may nagngangalit na mukha. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit ramdamang matinding galit at panginginig. Palihim akong pumasok sa opisina ni Kuya Francisco kanina habang wala siya. At doon, nakita ko sa ibabaw ng lamesa niya ang mismong kopya ng prenuptial agreement na isinulat nila kasama si Rocky. Agad na tinanggal nila siya ang mga nakadikit na pipino sa kanyang mga mata at napaupo ng maayos mula sa sofa. Si Hana naman ay napatigil sa pagpapahid ng lotion at napalunok. Oh, anong nakasulat doon? Bakit parang nakakita ka ng multo dyan sa itsura mo? Masahol pa sa multo, Hana.
Nabasa ko ang kondisyon sa huling page. Nakasaad doon na sa oras na mamatay ang matanda, kay Jasmine mapupunta ang lahat ng mga ari-arian ni Kuya Francisco. Ang ibig sabihin, walang mapupunta sa atin kahit 5 duling. Namilog ang mga mata ni Hana. Halos malaglag ang panga nito sa tindi ng gulat at puot. Biglang tumayo si Lassie at napapaypay ng napakabilis dahil sa labis na tensyon. Ano? Hindi pwede yun pa! Anong walang mapupunta sa atin kahit 5 duling? Napakawalang hiya ng matandang yun. Ilang taon natin siyang pinagsilbihan at tiniis, no? Tapos sa isang uod na pokpok lang niya ibibigay ang lahat? Hala ma, paano na yung walk-in closet ko? Paano na yung swimming pool na may topless lifeguards? My God, Papa! Sigurado ka ba sa nabasa mo? Mismo. Malinaw na malinaw ang pagkakapirma doon. Kaya kung iniisip nating magiging madali lang ang makuha ang mansyong ito, nagkakamali tayo. Dahil ang Jasmine na yan, siya ang tuluyang haharang sa lahat ng yaman na dapat ay sa atin. Nagsalubong ang mga kilay ni Hana habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nag-uumpisang humigpit. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kasamaan. Ma, Pa, kailangan nating mapigilan ang kasal na yan sa lalong madaling panahon. Kailan daw ba sila ikakasal? Sa susunod na buwan na raw. Ang ibig sabihin, may 1 buwan pa tayo para gumawa ng paraan para pigilan ang kasal nila. Pero paano, Ma? Paano natin pipigilan ang kasal nila? Mukhang kating-kati na si Tiyo sa babaeng haliparot na yon. Yan ang kailangan nating pag-isipan ng mabuti, anak. Kinabukasan, maagang kumatok si Don Francisco sa silid ni Jasmine upang ayain itong lumabas. Hindi sa marangyang mall sa BGC, kundi sa isang tahimik at eksklusibong garden restaurant sa labas ng lungsod kung saan sariwa ang hangin at walang masyadong tao. Pagkaupo nila sa isang mesa na napapaligiran ng mga nagagandahang bulaklak, dahan-dahang inihain ng waiter ang kanilang pagkain. Tahimik na pinagmasdan ni Don Francisco si Jasmine. Kahit nakasuot ito ng simpleng damit, ang tindig nito ay nananatiling matatag at formal. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon, Jasmine. Alam kong hindi naging madali ang unang linggo mo sa mansyon, lalo na sa piling ng aking mga kamag-anak. Alam ko na hindi ka nila gusto para sa akin. Siguro dahil nga hindi mo naman talaga ako mahal. Okay lang po ako, Sir Francisco. Sanay naman po ako sa mga taong hindi ako gusto eh. Magmula nang mamatay si Mama, hindi na naging maganda ang buhay ko sa mundo. Puro pahirap na lang ang mga naranasan ko. Ganun ba? Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano ba talaga ang rason mo? Bakit mo piniling gawin to? Lumaki akong mahirap. Ang mama ko mag-isang nagtaguyod sa akin sa pamamagitan ng paglalaba. Pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang mangutang sa mga loan shark hanggang sa mabaon kami sa utang. Noong pumanaw siya, 2 taon nang nakalipas. Sa akin naiwan ng ₱1,000,000 utang niya. Araw-araw akong tinatakot ng mga nagpapautang. Sinabi nilang kung hindi ko mababayaran ng milyones na utang ay may mangyayaring masama sa akin. Kaya tuloy napilitan akong tumigil sa pag-aaral para magbanat ng buto. Para lang makahanap lang ng pera na ipambabayad sa kanila. Tumingin si Jasmine ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Alam kong husgahan ako ng mga tao dahil sa desisyon kong to. Pero mas maganda na yun kesa habang buhay kong babayaran ng utang ng mama ko. Tumango si Don Francisco. May bakas ng matinding respeto at simpatya sa kanyang mga mata. Naiintindihan kita, Jasmine. At hindi kita hinuhusgahan. Sa totoo lang, magkatulad tayo. Nagsimula rin ako sa wala. Akala ng marami, dahil bilyonaryo ako ngayon, ay masaya ang buhay ko. Pero ang totoo, napakalungkot ng buhay na kinagalingan ko. Ang asawa ko ay matagal nang pumanaw. At hindi kami binayayaan ng anak. Baog kasi kami. Ang pamilya ni Peter, inalagaan nila ako. Pero alam kong kaya lang nila ginagawa yon ay dahil umaasa sila sa pamana ko. Parehas lang po pala kami, Sir Francisco eh. Kumakapit sa mayaman para sa pera. Ang gusto ko sa'yo ay totoong tao ka. At napilitan ka lang gawin yan. Kung ikukumpara yun sa kanila na nagpapakitang tao, bukod doon, hindi mo kagaya ang sitwasyon nila. Parehas silang graduate ng college at pati ang anak nila. Pero nandito lang sila sa loob ng bahay. Hindi sila nagtatrabaho
naghihintay ng biyaya. Pinapabayaan ko na lang dahil kahit papaano ay nagbibigay sila ng saya sa bahay. Ganun po pala. Pasensya na po kung hindi ko kayo kayang mahalin dahil sa edad nyo ha. Tatapatin ko po kayo. Gusto kong subukan na mahalin din kayo para makabawi ako sa inyo pero sa tingin ko, mahihirapan akong gawin yun dahil ang layo ng edad natin. Pero pinangako ko naman na sa oras na maikasal na tayo, gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Wala kang kailangang ikakonsensya sa ginagawa mo, Jasmine. Dahil parehas lang tayo. Ang kasal na to, kahit na walang pagmamahal, parehas namang magbibigay ng benefits sa atin sa magkaibang paraan. Kailangan mo ng pera at kailangan ko ng init ng iyong katawan. Give and take, kumbaga. Salamat po, Sir Francisco. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jasmine. At the same time, nalungkot siya dahil sa bagay na napag-isip-isip niya. Dahil kapag ang isang tao ay tumanda na, wala na itong halaga sa ibang tao, maliban na lang kung may pera ito. Kapag wala ng pera ang isang matanda, itatapon na lang ito ng mga kaanak sa tabi dahil magiging pabigat na lang ang tingin ng mga tao rito. Kaya dahil doon, lalo siyang naengganyong pagbutihin ang kanyang sarili dahil ayaw niyang tumanda pagdating ng araw nang walang kahit na ano. Ipinangako niya sa sariling hinding-hindi siya kailanman magiging pabigat sa ibang tao balang araw. Natapos ang gabing yon nang mas nakilala nila ang sarili nila. Hindi masasabi ni Jasmine na masamang tao si Don Francisco nang dahil lang naghanap ito ng asawang 22 anyos. Anya, may karapatan itong mamili ng babaeng gusto nitong pakasalan as long as nasa hustong gulang na ito. Kung okay lang sa'yo, pwede na ba kitang makatabi sa pagtulog mamayang gabi? Pasensya na po, sir, pero as long na hindi pa tayo kinakasal, hindi ko pa po maibibigay ang katawan ko sa inyo. Hindi na ako makapaghintay. Kung ganun isagawa na natin ang kasal sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo, magaganap na ang kasal. Kayo po ang bahala, sir. Kinaumagahan, muling magkakasama ang lahat ng sila'y mag-almusal. Puno ng mararangyang putahe ang mesa. May mamahaling prutas, bagong lutong tinapay at mabangong kape. Tahimik na humihigop ng kape si Don Francisco habang si Jasmine naman ay formal na nakaupo sa kanyang tabi. Blanko ang muka, ngunit matalas ang pakiramdam sa mga tao sa paligid. Sa magkabilang panig naman ay nandoon sina Peter, Hannah at Lassie na kunwari ay masayang nagkukwentuhan. May nakatagong takot at puot sa likod ng kanilang mga mata dahil sa nalaman nila sa prenuptial agreement kagabi. Ibinaba ni Don Francisco ang kanyang tasa at pinunasan ang kanyang labi bago tumingin sa pamilya ni Peter. Peter, Hannah, Lassie, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Napagpasyahan na namin ni Jasmine ang petsa ng aming pagpapakasal. Gaganapin ito sa susunod na linggo. Napatigil sa pagsubo si Peter. Halos mabilaukan sa kinakain. Nabitawan naman ni Hannah ang kanyang kutsara na lumikha ng malakas na kalansing sa kanyang plato. Si Lassie naman ay nanigas sa kanyang kinauupuan at napalingon agad sa kanyang ina. Gulat na gulat ang mga mata. Ano, Kuya Francisco? Sa susunod na linggo na? Diyos ko naman, parang masyado yata yung mabilis. Ilang linggo pa lang kayong nagkakakilala ni Jasmine Oo nga kuya, hindi ba pwedeng sundin nyo na lang yung unang agreement nyo? Para naman mas makilala nyo ang isa't isa. Mahirap na ang padalos-dalos sa ganyang mga usapin, lalo na't usaping kasal yan. True, Tito. Ang bilis ng mga pangyayari, parang roller coaster. At saka hello, paano yung preparasyon? Ang kasal ng isang bilyonaryo hindi pwedeng minamadali. I have enough money para madaliin ang kasal kung gugustuhin ko. Tumingin si Jasmine sa tatlo. Ramdam na ramdam niya ang matinding kaba at pagpapanik sa kanilang mga boses. Alam niyang natatakot silang tuluyan ng maisara ang kasunduan at mawalan sila ng pagkakataon na mabago ang testamento ng matanda. Tita Hannah, Tito Peter, and Lassie, hindi naman po karangyaan ang habol namin sa kasal na ito kundi ang legalidad ng pagsasama namin. Kaya hindi na kailangan ng mahabang preparasyon. At kung mabilis man ito para sa inyo, para sa amin ni Don Francisco, sapat na ang panahong to. Matanda na si Don Francisco para magliguan pa kami at magsayang ng ilang taon para lang kilalanin namin ang isa't isa.
Ang importante, masunod namin ang prenup agreement namin. Alam ko pong nag-aalala kayo na baka samantalahin ko ang kahinaan ni Don Francisco. Pero hindi ko yun kayang gawin dahil may prinsipyo po ako. Nagngangalit ang mga ngipin ni Hana sa narinig. Ngunit pinilit nitong magpanggap at ngumiti ng pilit sa harap ni Don Francisco. Hindi naman sa ganon, Iha. Pero hindi mo naman siguro kami masisisi kung may maisip kaming masama tungkol sa'yo. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Alam namin na lahat gagawin ng mga tao para lang kumita. Huwag kayong mag-alala. Desisyon ko ito. At final na ang usapan. Sa susunod na linggo, magiging opisyal na asawa ko na si Jasmine. Mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa hapagkainan. Habang palihim na nagpalitan ng madidilim na tingin sina Peter at Hana sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ng almusal, agad na umakyat sina Peter, Hana at Lassie sa kwarto ng mag-asawa. Halos padabog na isinara ni Peter ang pinto, habang si Hana naman ay hindi na napigilang mag-eskandalo sa galit. Pulang-pula ang mukha nito habang palakad-lakad sa loob ng kwarto. Susunod na linggo? Peter, naririnig mo ba ang matandang yon? Next week, opisyal na magiging asawa ng bilyonaryo ang basurang yan. At kapag nangyari yan, selyado na ang prenup agreement. Wala na tayong makukuha kahit isang kusing. Huminahon ka, Hana. Baka marinig tayo sa labas. Kailangan nating mag-isip ng mabilis. Hindi pwedeng matuloy ang kasal na yan sa ayaw at sa gusto nila. True, Papa. My God, stress na stress ng beauty ko. Kung hindi natin mapipigilan ng kasal, kailangan natin gumawa ng ibang paraan para tuluyang mawala sa eksena ang Jasmine na yan. Naningkit ang mga mata ni Peter habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakayukom habang nag-iisip ng isang masamang balak. Kung ganun, dadaanin natin ito sa ibang paraan. Kung hindi natin siya mapapaalis gamit ang pananakot, gagamit tayo ng dahas. Tatawagan ko si Hector ngayon din. Kailangan nating tapusin ang usapan bago ang kasal. Ano ang plano mo? Kailangan nating i-set up si Jasmine. Set up? Paanong set up? Kailangan nating palabasin na tinangkang patay ni Jasmine si Don Francisco. Pa, okay ka lang? Paano mo naman ang gagawin? Kapag ginawa mo yan, it doesn't make sense. Nakalagay nga ni sa prenuptial agreement na kapag ikinasal sila kay Jasmine, mapupunta ang lahat ng ari-arian ni Tanda. So, bakit gagawa ni Jasmine ang masama si Tanda? Haler! Oo nga, tama ka, anak. Paano kaya to? Kung ganun, wala na tayong ibang choice. Kailangan natin gumawa ng mas matinding plano. Brutal na kung brutal, pero wala na tayong ibang choice. Anong gagawin mo, Peter? Kailangan nating palabasin na may nanloob dito sa mansyon. At pagkatapos, wawakasan ng lalaking yun ang buhay ni Kuya Francisco. Oh my God! Mamimiss ko si Tito! Malinis ba to, Peter, ha? Baka naman mag-investigate ang mga pulisya at matuklasan nilang may kinalaman tayo sa krimen. Kaya dapat kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Ipapaduplicate ko ang susi ng kwarto ni Kuya Francisco at ang susi sa main gate para makapasok siya. Pa, gaga, hindi pwedeng magkaroon ng duplicate na susi ang gagawa ng krimen dahil siguradong lalo tayong pagsususpetsahan ng mga pulis. Diyos ko, paano ba kasi mamamatay ang matandang yun ang hindi tayo napapaghinalaan? Ang hirap pala mag-isip ng plano. Pa, let's watch Detective Conan. Alam mo naman yun, di ba? Tama. Manood tayo ng Detective Conan para magkaroon tayo ng tamang paraan para hindi tayo mahuli. At yun ang kanilang ginawa. Nanood sila ng ilang episodes ng anime. Buong magdamag. Pero nagsagawa na silang manood. Pero narealize nilang hindi pala madali ang mga strategy ng mga murderers sa bawat episodes na kanilang napanood. Ano ba to? Hindi naman makatotohanan ng mga yun eh. Hindi natin yun pwedeng gawin in real life, no? Dahil siguradong papalya lang ang plano natin. Tayo lang ang mapapahiya niyan. Oo nga. Let's stick to the first plan na lang, pa. Mas maganda na yun. Basta wag nyo na lang bigyan ng duplicate ng susi ang lalaking uutusan nyo. Dahil kung hindi, maghihinala talaga ang pulisya sa atin. Buti sana kung kayo lang ang makukulong paano naman ako? Alam ko na may naisip na akong plano. Anong plano, pa? Basta. Kagaya ng nakagawian, palihim na nagpaalam si Jasmine kay Rocky sa isang tahimik na restaurant sa labas ng subdivision. Umupo sila sa loob.
Huminga ng malalim si Jasmine at sumandal sa kanyang upuan habang nakayukom ang kanyang mga palad sa bulsa ng kanyang palda. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa loob-loob niya ay nakakaramdam siya ng kakaibang panganib. Bakit, Jasmine? Ano yung sasabihin mong importante sa akin? Pasensya na at naistorbo pa kita. Ikaw ang nilapitan ko dahil hindi ko naman kayang sabihin to kay Sir Francisco eh. Ayoko kasing bigyan siya ng pag-aalala. Lalo pat kapamilya niya itong mga taong pinaghihinalaan ko. Pamilya? Sina Peter, Hannah, Lassie ba ang tinutukoy mo? Anong meron sa kanila? Magmula kasi nang malaman nila na ikakasal na ako kay Sir Francisco. Ibang-iba na ang turing nila sa akin eh. I don't feel welcome sa loob ng mansyon. And for some reason, may nararamdaman talaga akong masama sa kanila eh. Ganun ba? Alam ba nila ang tungkol sa prenup agreement? I'm not sure. Alin ba ron ang tinutukoy mo? Tungkol sa part na nakasulat sa akin na mapupunta ang lahat ng mga ari-arian ni Sir Francisco sa oras na ikasal na kami at mamatay siya. Napakunot ang noo ni Rocky sa narinig at napaayos ng upo. Hindi ko alam. Sinasabi mo ba na kung alam nila ang tungkol doon, ay pwedeng may gawin silang masama kay Sir Francisco para hindi matuloy ang kasal? Possibly. Pero iniisip ko pa rin na baka ako ang puntiryahin nila eh. I understand. Sa totoo lang alam ni Don Francisco na pera lang ang habol ng pamilya ng pinsan niya. Kaya nga hindi malabong mangyari ang sinasabi mo. Dahil dyan, we need to make sure na iigting ang security sa loob ng mansyon para naman masiguro natin na malalayo sa anumang panganib si Don Francisco. Thank you nga pala sa concern mo sa kanya. I'm not sure if maniniwala ka ha. Baka kasi isipin mo na concern lang ako sa kanya dahil sa pera niya pero I genuinely concerned about his welfare. Alam kong 1 week pa lang kami nagsasama sa isang bubong but I can say na mabuti siyang tao. I also found out din na regularly siyang nagdodonate sa isang organization na sinusuportahan ang pangangailangan ng mga matatandang kagaya niya. Nagdodonate din siya sa mga hayop at pati sa mga orphanage. Oo, lagi nga siyang nagdodonate ng pera sa mga tao at hayop na nangangailangan. Nakita ko rin ang picture niya noong kabataan niya eh. Gwapo siya noon. Kung kaidaran ko lang siya, hindi malabong magustuhan ko rin siya. Pero ngayon kasi hindi ko talaga kaya eh. Parang lolo na ang turing ko sa kanya. Ganun ba? Mabuti nga siguro na wag muna natin itong ipaalam sa kanya. Hinala lang naman ang meron tayo. At hindi maganda sabihin natin sa kanyang tinatangka siyang gawa ng masama ng kapamilya niya. Base lang sa hinala natin. Yan mismo ang rason kung bakit sa'yo ko to piniling ipagsabi. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito. Pero for now, ikaw muna ang bahalang magbantay kay Don Francisco, okay ba? Sige, salamat. Kinabukasan, nasa loob ng kanyang kwarto si Jasmine. Bakas ang matinding kaaligagahan sa kanyang kilos. Hindi siya mapakali sa kaisipang anumang sandali ngayon ay maaaring manganib ang buhay niya o hindi kaya ay si Don Francisco. Hindi pwedeng maupo lang ako rito at mag-abang kung kailan sila kikilos. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman ang mismong plano nila. Napatigil siya sa paglalakad nang sa wakas ay may naisip siyang magandang diskarte. Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya masimulang ayusin ang mga detalye ng kanyang plano, biglang may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Alam niya kung sino ang mga ito dahil walang sino man ang kumatok sa pinto ng kwarto niya. Maliban kina Peter, Hannah at Lassie. Kaya naman isinet up niya ang voice recording niya at itinago niya ito sa likuran ng unan. Saka niya binuksan ang pinto. Ang buong pamilya nga ito ni Peter. Seryoso ang mga mukha ng tatlo. Malayo sa mapagpanggap na anyo na ipinapakita nila kapag kaharap si Don Francisco. Jasmine, pwedeng pumasok? Kailangan natin mag-usap ng masinsinan. Kaming tatlo lang. Pinatuloy sila ni Jasmine at marahang isinara ang pinto. Naupo si Peter sa silya habang si Hannah at Lassie naman ay tumayo sa kanyang tabi. Jasmine, alam naman namin na pera lang naman ang dahilan kung bakit ka nandito at pumayag na magpakasal sa matanda, no? Kaya dito kami ngayon para pakiusapan ka. Makipagsabuatan ka sa amin. True girl, let's be business partners na lang. Mas malaki ang makukuha mo kung sa amin kakakampi kaysa magtiis dyan sa matandang yon. Tama nga nako. Mas mabilis natin makukuha ang kayamanan kung magtutulungan tayo. Kaya ano, papayag ka ba sa kasunduan? Tumingin ang diretso si Jasmine sa kanilang tatlo. Sa loob-loob niya,
Halos masuka siya sa tindi ng kapal ng mukha ng pamilyang ito. Ngunit pinilit niyang panatilihing blanko at kumbinsido ang kanyang mukha. Tumango siya ng bahagya at nagpanggap na interesado sa kanilang alok upang makuha ang kanyang tunay na pakay. Ang malaman kung ano ba talaga ang itinatagong plano ng tatlo. Umabante ng bahagya si Jasmine at sumandal sa gilid ng kanyang lamesa. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso. Pinalambot ang matigas niyang ekspresyon at nagkunwaring nag-iisip ng malalim. Kailangan niyang maging maingat sa bawat salitang bibitawan niya para hindi sila maghinala. Sige, diretsahan na tayo. Dahil ayoko rin naman ng paligoy-ligoy. Tama kayo. Pera lang naman ang pinunta ko dito sa Maynila. Alam naman nating lahat yun. Kung may mas mabilis at mas malaking paraan para makuha ko yun nang hindi naghihintay ng matagal, bakit hindi? Pero paano ako makakasigurado na hindi nyo ako ilalaglag kapag nakuha nyo na ang gusto nyo? Nakahinga ng maluwag sina Peter at Hannah. Halatang natuwa ang dalawa dahil sa pag-aakalang nasilaw na rin si Jasmine sa pera. Habang sila naman ay napangiti ng malawak at mabilis na nagpaypay sa sarili. Naku Iha, huwag kang mag-alala. May isang salita kami pagdating sa negosyo. At saka mas ligtas para sa atin kung magkakasama tayo, di ba? Walang laglagan. True girl! At least ngayon, hindi na tayo mag-aaway tuwing almusal. Gora na sa payout! Lumapit si Peter ng mas malapit kay Jasmine at ibinaba ang kanyang boses. Nagiging mas seryoso at madilim ang aura nito. Para makasiguro, Jasmine, matapos ang kasal nyo ni Don Francisco, makukuha mo ang lahat ng ari-arian niya, hindi ba? Yes, that's right. Tama ka. Anong gusto mong sabihin? Pero alam mo naman siguro na sa kabila ng katandaan ng pinsan ko, napakalakas pa rin niya. Aabutin pa yan ng 10 years. Gusto mo bang maghintay ng ganong katagal para makuha ang ari-arian niya? Anong gusto mong ipahiwatig, Kuya Peter? Ay, ano ka ba? Alam mo ang gusto naming ipahiwatig, Jasmine. Ang gusto lang naming sabihin, gumawa tayo ng plano para makuha na natin kaagad ang ari-arian ni Kuya Francisco. After ng kasal nyo, gumawa tayo ng way para managutan na ng hininga si Kuya Francisco. Ngumiti ng mapagpanggap si Jasmine. Mukhang magandang plano nga yan, Kuya Peter, pero paano naman ang hatian natin? Sa'yo tong mansyon, aalis kaming 3 rito. Pero kukunin namin ang lupa ni Kuya Francisco na nasa Taytay. Pati rin ang ilang negosyo niya roon. At ikaw naman, makukuha mo ang ilang negosyo niya sa may Marikina. What do you think? Magandang deal yun, di ba? So you mean, kayo na ang gagawa ng paraan para managutan ng hininga si Sir Francisco? At once na mawala na siya sa mundo, pwede na nating paghati-hatian ng mga ari-arian niya. Kaysa hintayin ko pang mamatay siya, which is mukhang matagal pang mangyayari? That's right. Matalino kang bata. Mas maganda na yon. At least sure ka na may makukuha ka na. Hindi mo naman kasi masisiguro kung buhay ka pa after 10 years. Ngumiti ulit si Jasmine. Mukhang maganda nga yan. Okay, sure, papayag ako. Basta't, huwag niyo na lang masyadong ipahalata ha. Dahil baka mamaya mabisto tayo ni Rocky. Alam niyo naman na hindi siya basta-basta mapapaniwala eh. Nakalagay sa prenup agreement na kapag may nangyaring masama kay Don Francisco, ako ang magiging pangunahing suspect. Ay talaga ba? Hindi ko nabasa ang tungkol doon. Bakit nabasa niyo ba ang prenup agreement? Hindi naman. Anyways, excited na kami sa magiging kasal niyo, Jasmine. Matapos ang usapan ay nagmamadaling lumabas ang 3 sa kanyang kwarto na may malalawak na ngiti sa kanilang mga muka. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jasmine pagkaalis ni na Peter, Hannah at Lassie sa kanyang silid. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Rocky upang ipatawag ito ng madalian sa mansyon. Sinabi niya rito na may hawak na siyang napakatibay na ebidensya na hindi pwedeng ipagpaliban pa kahit 1 oras. Makalipas ang lagpas 1 oras, dumating si Rocky sa mansyon. O, kamusta Rocky? Napapunta ka rito? Pinatawag lang ako ni Don Francisco. Ganun ba? Ipagtitimpla na ba namin kayo ng kape? Hindi na kailangan. Most probably, baka si Jasmine ang pagagawin ni Don Francisco. Siya na lang ang bahala. Okay, sige. Manonood lang ako ng SpongeBob dito sa TV, okay? At umakyat na si Rocky patungo sa kwarto ni Don Francisco. Kumatok siya sa pinto at narinig niyang nagsalita ang matanda sa loob
na pinapapasok siya. Pumasok naman siya at yumuko ng mababa para magbigay galang. Naparito ka, Rocky. Magandang umaga po, Don Francisco. Pinatawag po ako rito ni Jasmine dahil may importante raw po siyang sasabihin sa ating dalawa. Ganun ba? Bakit kaya hindi pa niya sinabi sa akin at hinintay ka pa talaga niya? Malalaman din po natin mamaya, Don Francisco. Sige, tawagan ko lang siya, Rocky. Tinawagan nga ni Don Francisco si Jasmine at sinabi rin nitong ipagtimpla siya nito ng kape. Samantala, sinunod naman ito ni Jasmine at bumaba siya sa kusina upang ipagtimpla ng kape sina Don Francisco at Rocky, maging ang para sa kanya. Habang nagtitimpla siya ng kape at pinaghahandaan ng merienda ang dalawa, nilapitan naman siya ni Hana na tumigil muna sa panonood ng SpongeBob. Jasmine, para ba yan kila Rocky at Kuya Francisco? Yes, Tita Hana. Para nga sa kanila. Ikaw talaga Gumaganyan na ang tono mo porket nagsilabasa na ang mga sungay natin. Siyempre naman po, Tita. There's no need na magpanggap ang anghel. Pare-parehas lang naman tayong company sa tanas dito eh. Ganyan nga. Kung tayo-tayong company sa tanas lang naman ang nag-uusap, ilabas na natin ang mga sungay natin. Pero basta, kapag nandyan si Don Francisco o si Rocky, kailangan behave lang tayo, okay? Oo naman po, Tita. Hindi na ako makapaghintay na makuha ang mga ari-arian ng matandang yon. Paano kung kami pa kaya? Na 10 years na naghihintay na mamatay siya pero hindi pa rin siya mamatay-matay. Teka. Ako na lang ang magdadala niyan sa kwarto niya. Hindi po pwede, Tita eh. Ako lang daw po ang pwedeng maghatid nito sa kanila. Pero no worries. Babalitaan ko kayo sa kung ano man ang mapag-usapan nila ron. Parang may changes yata kasi sa prenup agreement eh. Ganun ba? Di sige. Hintayin ka namin ah. Okay po, Tita. At saka inihatid na ni Jasmine ang tray ng merienda sa kwarto ni Don Francisco. Ipinatong niya ito sa center table habang ang dalawang lalaki ay nakaupo sa dalawang magkaharap na sofa. Tumabi naman si Jasmine kay Rocky. Jasmine, totoo ba na ipinatawag mo raw dito si Rocky dahil may importante kang sasabihin sa amin? Huminga ng malalim si Jasmine. Inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng lamisita. Tumingin muna siya kay Rocky na marahang tumango. Nagbibigay ng hudyat na oras na para malaman ng matanda ang buong katotohanan. Sir Francisco, pasensya na po kung mabibigla kayo sa sasabihin ko ah. Nung isang araw nag-usap kami ni Rocky sa labas dahil hindi maganda ang kutob ko sa pamilya ng pinsan nyo. Pakiramdam ko ay may pinaplano silang masama laban sa atin eh. At kagabi lang, tuluyan ko nang napatunayan na tama ang hinala ko. Napakunot ang noo ni Don Francisco at unti-unting napalitan ng seryosong tingin ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Jasmine? May ginawa ba sa'yo sina Peter? Pumasok silang tatlo sa kwarto ko kagabi para pilitin akong makipagsabuatan sa kanila. At gusto po nila kayong Sige, Iha. Ipagpatuloy mo. Pakinggan na lang po natin, Sir Francisco. Pinindot ni Jasmine ang play button ng kanyang phone na ipinatong niya sa center table. Mula sa speaker ng cellphone, malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Peter, Hana at Lassie. Dinig na dinig ang boses ni Peter na nagtatanong kung gusto ba ni Jasmine na maghintay ng 10 taon bago makuha ang yaman. Ang boses ni Hana na nag-aalok ng hatian sa mga ari-arian sa Taytay at Marikina kapag nawala sa mundo si Don Francisco. At ang pautal-utal na pag-amin ni Peter nang matisod ito sa tanong tungkol sa prenup agreement. Habang tumatagal ang recording, kitang-kita ang unti-unting pamumutla ni Don Francisco. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mga hita ay napayukom ng mahigpit hanggang sa sumakit ang kanyang mga kasukasuan. Bagamat alam niyang sakim ang kanyang mga kamag-anak, ang marinig mismo sa kanilang mga bibig na pinaplano nilang wakasan ang kanyang buhay pagkatapos ng kasal ay tila isang malaking saksak sa kanyang dibdib. Nang matapos ang recording, naghari ang isang napakabigat na katahimikan sa loob ng silid. Nagpanggap lang po ako para mahuli sila, Sir Francisco. Don Francisco, maayos po ang ginawang pag-iingat ni Jasmine. Dahil sa voice recording na ito, mayroon na tayong matibay na ebidensya laban sa kanila. Pwede na natin silang i-report sa mga pulis ngayon din para maasikaso ang pagpapadakip sa kanila. Dahan-dahang nag-angat ng kamay si Don Francisco. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay napalitan ng isang malamig
at matigas na aura. Tumingin siya kay Jasmine ng may matinding pasasalamat. Ngunit mayroong determinasyon na tapusin na ang panloloko ng kanyang pamilya. Wag na, Rocky. Wag na natin silang ipakulong. Parehas na nagulat sina Jasmine at Rocky. Oh, sigurado po ba kayo dyan, Don Francisco? Oh, matagal nang sumagi sa isip ko na gusto nila akong patayan. Ngayon ko lang nakumpirma yon. Tamang hinala kumbaga. Pero ayoko nang makulong pa sila. Kahit masama ang intensyon nila laban sa akin, mahal ko pa rin sila bilang kapamilya. Ang mapalaya sila sa mansyon ko, sapat na yun sa akin. Tumingin si Don Francisco kay Jasmine. May isang seryosong ideya na nabuo sa kanyang isipan. Sige po, Don Francisco. Pero mabuti na rin po na ipablatter natin sila sa barangay kahit na hindi nyo sila ipapakulong. At least, aware po ang barangay sa plano nilang ito para kapag may nangyaring masama sa inyo, alam na po nila kung sino ang pangunahing suspect. Jasmine, ipatawag mo silang tatlo ngayon din. Sige po, Sir Francisco. Lumabas ng silid si Jasmine upang tawagin ang tatlo. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok sina Peter, Hannah at Lassie na may malalawak na ngiti sa kanilang mga muka. Akala nila ay tungkol ito sa pagbabago sa prenuptial agreement na sinabi ni Jasmine sa kusina. Ngunit agad na napawi ang kanilang mga ngiti nang makitang seryosong nakaupo si Rocky sa tapat ng lamesa. Habang si Don Francisco naman ay nakatitig sa kanila ng may malalim na lungkot. Kuya Francisco, pinatatawag mo raw kami. May problema ba? Hindi sumagot si Don Francisco. Sa halip, marahan niyang itinuro ang cellphone na nasa ibabaw ng center table. Tumingin siya kay Jasmine at bahagyang tumango. Pinindot ni Jasmine ang play button at muling umalingaw-ngaw sa buong silid ang kanilang usapan kagabi. Malinaw na malinaw ang boses ni Peter na nagpaplano kung paano patatahimikin si Don Francisco pagkatapos ng kasal. Pati na ang boses ni Hannah at Lassie na naghahati na sa mga ari-arian sa Taytay at Marikina. Habang tumatagal ang recording, dahan-dahang nawala ang kulay sa mga mukha ng tatlo. Si Hannah ay napakapit sa braso ni Peter habang nanginginig ang buong katawan. Si Lassie naman ay nabitawan ng kanyang pamaypay at napanganga sa tindi ng gulat at takot. Ang akala nilang perpektong plano ay nasa kamay na pala ng bilyonaryo. Nang matapos ang audio recording, walang sino man ang naglakas ng loob na magsalita. Huminga ng malalim si Don Francisco. Walang bakas ng galit, pagsigaw o pagbawala sa kanyang muka. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang matinding bigat ng pagkadismaya. 10 taon, Peter. 10 taon ko kayong pinatira sa mansyong ito. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng karangyaan. Pinakain ko kayo at itinuring na tunay na pamilya. Hindi ko akalain ang sarili ko palang dugo at laman ang mag-aabang na mawala ako sa mundong ito para lang sa pera. Kuya Francisco, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Nadala lang kami ng emosyon dahil sa biglaang kasal. Dahan-dahang itinaas ni Don Francisco ang kanyang kamay para patigilin si Peter sa pagsasalita. Tumingin siya sa kanilang tatlo ng may bakas na pagpapatawad sa kanyang mga mata. Ngunit matatag ang kanyang desisyon. Huwag ka nang magpaliwanag, Peter. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo ipapakulong. Mahal ko pa rin kayo bilang kapamilya. Kaya pinapatawad ko na kayo sa nagawa niyong kasalanan sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko pa kayong manatili sa pamamahay ko. Umalis kayo sa mansyon ko ngayon din. Lumayas kayo at huwag na kayong babalik kahit kailan. Kung may natitira pa kayong pagmamahal sa akin, pumunta na lang kayo sa burol ko. Kuya, parang awa mo na. Saan kami pupunta? Wala kaming ibang matutuluyan. Tito, sorry na po. Mapapatawad niyo pa naman kami, di ba? Rocky, tulungan mo silang ilabas ang kanilang mga gamit.
Jasmine, tawagan mo na ang barangay para maasikaso ang blatter gaya ng sinabi ni Rocky kanina. Gusto ko nang matahimik ang buhay ko. Yumuko si Rocky at agad na itinulak ang tatlo palabas ng silid. Sumunod naman si Jasmine para tawagan ng barangay. Habang naiwan si Don Francisco sa loob ng kwarto, unti-unting nakakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay natapos na ang 10 taong panluloko sa kanya. Ipinatawag ni Jasmine ang tatlong kasambahay upang tulungan si Rocky na bantayan ang pamilya ni Peter habang nag-e-empake ang mga ito ng kanilang mga personal na gamit. Sa loob ng halos 1 oras, walang ibang narinig sa mansyon kundi ang malalakas na hikbi ni Hana at ang mga pabulong na paninisi ni Lassie sa kanyang papa dahil sa palpak nilang plano. Pagkatapos maisakay ang kanilang mga maleta sa isang taxi, formal silang inihatid ni Rocky at ng mga security guards palabas ng subdivision. Samantala, tinupad naman ni Jasmine ang kanyang sinabi kay Don Francisco. Agad siyang nakipag-ugnayan sa pamunuan ng barangay upang ipablatter ang buong pamilya ni Peter. Personal na pumunta ang mga opisyal ng barangay sa mansyon upang kunin ang pahayag ni Jasmine at ang kopya ng audio recording upang magsilbing opisyal na record ng tangkang krimen. Dahil dito, nagkaroon sila ng legal na proteksyon kung sakaling magtangkapang bumalik o gumawa ng gulo ang mga pinalayas na kamag-anak. Nang sumapit ang gabi, tahimik na pumasok si Jasmine sa kwarto ni Don Francisco, bitbit ang isang baso ng gatas na siya mismo ang nagtimpla. Nakaupo ang matanda sa tapat ng bintana. Malalim ang iniisip habang nakatingin sa labas ng hardin na ngayon ay payapa na at wala ng mga buwitring nag-aabang. Sir Francisco, ito na po yung gatas nyo. Sigurado po akong malinis yan dahil ako mismo ang nagbukas ng bagong pakete sa kusina. Marahang lumingon si Don Francisco at ngumiti ng tapat kay Jasmine habang tinatanggap ang baso. Salamat, Jasmine. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi ka dumating sa buhay ko. Utang ko sa iyo ang kaligtasan ko. Wala po yun. Kasama po yun sa kasunduan natin na alagaan ko kayo until the end. At isa pa, nakita ko naman po mabuti kayong tao eh. Kaya nararapat lang na tulungan ko kayo. Bahagyang ibinaba ni Don Francisco ang baso ng gatas sa lamisita. Tumingin siya kay Jasmine at ang kanyang ngiti ay unti-unting napalitan ng isang napakaseryosong ekspresyon. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita at ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila yelo sa lamig. Jasmine, may kailangan akong aminin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang itinago mula noong araw na nagkita tayo sa restaurant. Napakunot ang noo ni Jasmine. Nananatili siyang nakatayo sa tabi ng kama. Tahimik na nag-aabang sa susunod na sasabihin ng matanda. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong balak na pakasalan ka. Ang lahat ng ito, ang alokong kasal, ang pagdadala ko sa iyo rito sa mansyon at ang pagmamadali sa prenuptial agreement. Lahat ng yan ay bahagi lang ng isang malaking plano na ako mismo ang gumawa. Natigilan si Jasmine. Ramdam niya ang biglang pagbaba ng temperatura sa loob ng kwarto. Pero pinilit niyang manatiling matigas ang kanyang muka. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang magpatuloy ang bilyonaryo. Matagal ko nang hinala na gusto akong ipapatay ni na Peter para makuha ang mga ari-arian ko. Pero, in denial ako. Ayaw kong paniwalaan yon. Pero at the same time, gusto ko pa ring malaman ang katotohanan. Alam kong kung wala akong gagawing matinding hakbang, hindi ko sila mahuhuli sa kanilang sariling dila. Kaya naman nang magkita tayo, naisip ko na ikaw ang pinakamagandang kasangkapan para sa plano ko. Ginamit kita, Jasmine. Ginamit kita upang ilagay sa rurok ng panik ang pamilya ni Peter. Bumaba ang tono ng boses ni Don Francisco. Bakas ang tindi ng katusuhan ng isang matandang bilyonaryo. Alam kong kapag nalaman nilang may biglang pumasok na bagong babae na makakakuha ng 100% ng yaman ko, magpapanik sila. At kapag nataranta na sila,
Doon na sila magsisimulang gumawa ng mga maling galaw at mga palpak na plano. At hindi nga ako nagkamali. Dahil sa takot nilang maagawan mo sila ng ari-arian ko, tuluyan nilang inilabas ang kanilang mga sungay at doon ko tuluyang nakumpirma ang hinala ko. Tumingin si Don Francisco ng diretso sa mga mata ni Jasmine. Sinusuri kung magagalit ba ang dalaga o maiiyak dahil sa katotohanan ginamit lang siya bilang pain sa mga buitre. Yun po pala ang rason, Sir Francisco. Pero, bakit hindi yun na lang po yun sinabi sa akin? Kaya ko naman po kayong tulungan sa plano niyong yun kapag sinabi niyo sa akin ng totoo eh. Gusto ko lang masiguro na hindi nila malalaman ang plano ko. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na hindi kita pakakasalan, tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo. Nababayaran ko ang milyones mong utang. At bukod doon, pag-aaralin din kita hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral. Napatigil si Jasmine. Ang matigas at malamig na ekspresyon na ilang taon niyang isinuot bilang proteksyon sa kanyang sarili ay biglang naglaho. Parang may kung anong mabigat na bagay ang biglang bumasag sa kahinaan ng kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga labi niyang laging handang bumitaw ng matatalas na salita ay nanginig. Salamat po. Salamat po, Sir Francisco. Pasensya na po kayo kung naging emosyonal ako ng ganito ah. Sobrang saya ko lang po na hindi ko na po kailangang pumasok sa kasal na hindi ko gusto para lang gumanda kahit papano ang buhay ko. Ibinaba ni Jasmine ang kanyang muka sa kanyang mga palad habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon ay may kasama na itong ngiti ng pasasalamat. Nakita ni Don Francisco ang tunay na Jasmine, ang marupok at pagod na bata sa likod ng kanyang matapang na anyo. Marahang tinapik ng matanda ang balikat ng dalaga. Tila isang lolo na nag-aalo sa kanyang apo. Tahan na Jasmine, iha. Tapos na ang laban mo sa kalsada. Simula ngayon, ligtas ka na. Mababayaran mo na ang lahat ng mga utang mo at gaganda na ang buhay mo magmula ngayon. Niyakap niya ang matanda dahil sa matinding saya. Maraming salamat po, sir. Isang matinding pag-iyak ang pinakawalan ni Jasmine sa kanyang mga mata, dulot ng hindi masukat na saya. Samantala, makalipas ang isang buwan, sa isang maliit na siksikang apartment sa labas ng Taguig, marahas na pinapaypayan ni Lassie ang kanyang sarili habang nakabitin ang kanyang mga mamahaling peluka sa bintana dahil walang aircon. Pulang-pula ang mukha ni Hana habang nagwawalis ng sahig at si Peter naman ay nakatitig sa kisame na tila nagsisisi sa kanyang buhay. Ay naku Papa, kasalanan mo talaga to eh. Sabi ko sa'yo wag panoorin ng Detective Conan. Dapat Doraemon na lang ang pinanood natin para humingi na lang tayo ng mahiwagang bulsa kay Tito Francisco. O ngayon, nasaan ang walk-in closet ko? Nasaan ang mga topless lifeguards ko? My God! Sa sobrang stress ko pati yung mad mask ko, naging kulubot na. Tumahimik ka nga, Lassie! Masakit na ang likod ko sa pagwawalis, no? Peter, 10 years na tayo nagpapanggap na mga santo sa bahay ni Tanda. Tapos tinalo lang tayo ng bruhang yun at tinawag pa tayong mga kampo ni Satanas sa kusina. Ang masama pa, bawat kapitbahay rito sa barangay kilalang kilala tayo dahil sa blatter na yan. Hayaan nyo na. Ang importante naman, hindi tayo ipinakulong ni Kuya Francisco. May awa pa rin siya sa atin. Ay, true ka dyan pa. Pero haler, ang ulam natin ngayon ay tuyo at asin. Ang sabi ng bruhang yun sa kusina noon, ayaw niya ng ganitong buhay. Pues ako rin, ayoko nito. Mag-apply na lang kaya tayong mag-ina bilang mga extra sa teleserye. Total, sanay naman tayong mag-acting-acting, di ba? Sabay na napabuntong hininga ang mag-asawa, habang sila naman ay patuloy na nagre-reklamo sa init. Tuluyan ang tanggap ang kanilang sinapit matapos mabigo ang kanilang palpak na plano. Makalipas ang isang linggo, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ni Jasmine. Sa tulong ni Don Francisco at sa legal na gabay ni Rocky, formal lang nabayaran at naisara ang lahat ng milyong-pisong utang na iniwan ng kanyang yumaong ina. Ang mga loan shark na dating nagbabanta sa kanyang buhay ay hindi na muling nagpakita pa. At sa kauna-unahang pagkakataon,
Nakakatulog na si Jasmine sa gabi ng may payapang isipan at walang takot na dinadala sa kanyang dibdib. Tinupad din ng matandang bilyonaryo ang kanyang pangako. Sa halip na maging mag-asawa, formal na inampo ni Don Francisco si Jasmine bilang kanyang legal na anak at nag-iisang tagapagmana. Pinag-aral niya ang dalaga sa isang sikat na universidad sa Maynila sa kursong Business Administration. At doon ay ipinakita ni Jasmine ang kanyang natural na talino at determinasyon na magtagumpay sa buhay. Isang hapon, habang naglalakad si Jasmine sa malawak at lunti ang hardin ng mansyon, bitbit ang kanyang mga libro. Napansin niya si Don Francisco na nakaupo sa tapat ng fountain habang masayang nagpapakain ng mga ibon. Wala na ang pamumutla at ang pangangatog ng mga kamay ng matanda. Ang kanyang muka ay puno na ngayon ng sigla at tunay na kapanatagan dahil wala na ang mga sakim na buitre sa kanyang paligid. Lumapit si Jasmine at marahang umupo sa tabi ng matanda. May bitbit na tapat at totoong ngiti sa kanyang mga labi. Sir Francisco, tapos na po ang klase ko para sa linggong to. Kung gusto niyo po, pwede tayong lumabas bukas para bisitahin yung orphanage at yung animal shelter na regular niyong tinutulungan. Marahang lumingon si Don Francisco at masayang tinapik ang kamay ni Jasmine. Napakagandang ideya niyan, Jasmine, iha. Masaya ako na ikaw na ang namamahala sa mga bagay na yan ngayon. Tumingin si Jasmine sa malawak na kalangitan habang marahang umiihip ang sariwang hangin sa kanyang muka. Naalala niya ang gabi kung kailan naglalakad siya sa ilalim ng ulan sa kalsada ng BGC. Basa, malamig, at walang tiyak na pupuntahan. Ang kahirapan na dating pumatay sa kanyang mga luha ay nagbigay sa kanya ng tapang upang harapin ang malupit na mundo. At ang katapatang yun ang nag-ahon sa kanya patungo sa bagong simula. Ligtas na siya, malaya, at handa nang harapin ang kanyang magagandang kinabukasan. Kasama si Mark, ang kanyang dating nobyo na muli niyang binalikan at malugod siyang tinanggap sa kabila ng lahat. At dyan po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang patunay na sa kabila ng bagsik ng kahirapan at hindi ng mga patibong na mga taong sakim sa paligid, ang katapatan, prinsipyo at lakas ng loob pa rin na mag-aahon sa atin sa huli. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Jasmine at ang tindi ng kanyang naging desisyon, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kapanapanabik na mga kwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta rito sa Hack Story. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayong lahat.